Magandang araw. Welcome po sa Kape Balita at Opinyon at ngayon po kasama si Papa Kurt. Ano Papa Kurt? Ayan, magandang umaga po. Napaka-bless po natin dahil nandito tayo. Tayo bang bisita rito? Siya yung... Pareho, Papa. Okay. Ito po ang Kape Balita at Opinyon sa New Media Pampanga. Pwede po ninyong panoorin sa inyong Facebook. Tayo po ay nabigyan ng pagkakataon para makapanayam ang isang serbisyo publiko. Ayan. Napakasipag. Ayan, si Johnny D po ito at syempre nandito po tayo sa Office of the Vice Mayor ng Mabalacat City at guest po natin ngayon sa KBO. Of course, si Honorable Marcos T. Castro Jr. as Vice Mayor ng Mabalacat City. Magandang araw po. Thank you, paring Pedok, paring Wency. Thank you for this interview na nakadalaw kayo dito sa opisina ng ating buting Vice Mayor. At unang-una, gusto ko munang batiin ang mga Mabalaqueños at sana po nakapagdaos po kayo ng isang solemn o isang masaya at tahimik na Holy Week na nakarahan. At andito po ang inyong lingkod, si Vice Mayor John Castro na nasa opisina po tayo ngayon. At ginagawa natin yung sinumpaan natin katungkulin para makatulong sa mga nangangailangan po sa siyudad ng Mabalacat. Ayun, Vice, ano po, napaka-timely kasi alam naman natin merong energy crisis ngayon. Let's go to the point directly na. Ano, Papa Kurt? Ano po ang mga mitigation effort na ginagawa at ng ating siyudad? Actually, before the Holy Week, kasama ang ating butihing Mayor, Mayor Zelda Quino, at saka yung mga konselor, na kung saan siguro hindi kaila sa inyo, na bumababa kami sa ground para maabot namin yung mga kasyudad natin na nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa kalsada, yung mga TODA drivers, yung mga jeepney drivers, operator. Nakapagbigay na tayo ng initial na tulong sa kanila, 10 kilong bigas. Yes. At saka mga konting financial assistance. At pinag-iisipan pa po ng ating mayor kung paano niya gagawin yung crisis management at pinag-aaralan kasama po ang buong LFC at kasama din po ang inyong lingkod na doon makakapag-brainstorming kami at kung magtatagal pa ang ganitong krisis, ano kaya ang pwedeng gawin pag-aanda ng City of Mabalacat. Nandito po ang ating butihing Councilor Patricia Acorda. Nandito rin po si Councilor Benny Ocson na kung saan nag-uusap nga kami kung tapos na po yung crisis management na minalangkas nila para ma-approvean po namin sa Sangguniang Panlunsod. Vice, sinabi nyo meron kayong crisis management. Ano? Kung tumagal po ito ng 3 to 4 months pa, sapat po ba ang pondo ng syudad? Considering na sa second quarter pa lang tayo ng taon, sa palagay ko may pondo naman na pagkukunan like yung pondo ng AIX, no? Malaki naman po yan. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 200 million naman ang AIX program namin. So pwede kaming kumuha ng pondo doon para mai-allot doon sa mga kailangan bigyan ng pansin ngayong panahon ng krisis.